malapit na eh. 28, talunin nyo. Pag tinalo nyo, wala na. Di tapos ang boxing, natalo si Inday. Pero o kaya talunin nyo sa isang patas na laban. Ibig sabihin, tumaan kayo sa tamang proseso. Pagdating ng February 6, 2026, you file an impeachment complaint, duly certified, verified, with all the necessary probable causes, pieces of evidence attached, and then idaan yan. Pagka-file, i-refer ka agad ng Senate o ng House Secretary General to the Speaker. The Speaker refers it to the Rules Committee. The Rules Committee refers it to the Justice Committee, and within 10 days, and that the Justice Committee provides the accused the proper avenue for her to see the complaint and react to the complaint. And more probably, dumaan sa tamang proseso by way of a committee hearing sa Justice Committee, unang-una to check whether the articles of impeachment presented is tama sa forma, tama sa substance, which are required for a tamang proseso sa isang impeachment proceedings na tinutukoy na nitong desisyon sa Torion petition. Sa sinabi po ni katandem ni former President Rodrigo Duterte na si Senador Alan Peter Cayetano, na sinabi niya na kung gusto nyong ma-impeach, dumaan sa tamang proseso, which is meron pa namang Pebrero sa susunod na taon, pero nabanggit niya kung ayaw nating maging presidente si Vice President Sara Duterte, talunin nyo na lang sa 2028. Ano masasabi niyo po rito, Mananjay? Okay, cuentas claras, Admar, no? Number one, sino ba ang nagsusulong na ma-impeach si Vice President Sara Zimmerman Duterte? Number one, malinaw pa sa sikat ng araw si Congressman Martin Ferdinand Romualdez ang talagang pasimuno ng kanyang pagpapatanggal dahil he sees, no? Si Romualdez nakikita niya na ang pinakamabigat na makakalaban niya sa kanyang obsession na maging presidente. Hindi lang ambisyon obsession na maging presidente ay si Mrs. Carpio, si Inday Sara. So talagang gumagawa siya ng paraan para matanggal siya. Kasi pag wala si Sara, may chance siya. Kahit 1% pa lang siya ngayon, no? Lamang pa sina Pacquiao, sina Mrs. Robredo, at kung sino pa, no? Baka mas lamang pa si Soto kung isasama si Soto sa equation. Number two, sino ba ang gustong matanggal si Sara? Kundi yung Makabayan Bloc at yung kanilang mga kaibigan sa Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front, sapagkat balakid si Inday, si Mayor Inday, nasubukan na niya yan nung mayor siya ng Davao at ngayon ay Vice Presidente, sa kanilang hangarin na makapagpalit ng gobyerno at mahawakan ng mga communist, terrorist, rebel ang gobyerno ng Pilipinas. Malinaw po yan. Sino pa ang ibang interested party na matanggal ang presidente, ang vice presidente? The vested interest. Yung mga corrupt, yung mga hindi makapagnegosyo sa gobyerno ng patas. No? Lahat sila. So, kaya nga ang sinasabi si Mr. Cayetano, the gentleman from Taguig Pateros, na malapit na 28, talunin nyo. Pag tinalo nyo, wala na. Di tapos ang boxing, natalo si Inday. Pero o kaya talunin nyo sa isang patas na laban. Ibig sabihin, tumaan kayo sa tamang proseso. Pagdating ng February 6, 2026, you file an impeachment complaint, duly certified, verified, with all the necessary probable causes, pieces of evidence attached, and then idaan yan. Pagka-file, i-refer ka agad ng Senate o
o ng House Secretary General to the Speaker. The Speaker refers it to the Rules Committee. The Rules Committee refers it to the Justice Committee, and within 10 days, and that the Justice Committee provides the accused the proper avenue for her to see the complaint and react to the complaint. And more probably, dumaan sa tamang proseso by way of a committee hearing sa Justice Committee, unang-una to check whether the articles of impeachment presented is tama sa forma, tama sa substance, which are required for a tamang proseso sa isang impeachment proceedings na tinutukoy na nitong desisyon sa Torreon petition. Opo. Pag nagawa yan, at yan ay lumusot, na parating sa Senado, magkakaroon ng impeachment trial. At walang magiging petition na may isasampa pa sa Supreme Court na mananaig sapagkat dumaan sa tamang proseso. Kaya ngayon pa lang, ang payo natin doon sa mga talagang gusto, no? Including Mr. Romualdez, and of course, yung kanyang mga kaibigang contractor, no? Na mambabatas, pag-aralan nilang maigi, no? Kumuha sila ng mga tamang legal mercenaries, legal luminaries na tutulong sa kanila, Admar. Opo, and muli ngang binigyang diin nitong si Senador Alan Peter Cayetano, yung naging pahayag din ng Supreme Court. Sabi niya, i-quote ko lang si Senador Alan Peter Cayetano, hindi ba tama naman yung sinabi ng Supreme Court, dapat may impeachment pero hindi dapat gamitin ito ng magkalaban lang sa politika. Ngayon, correct, kung talagang may ginawa siyang masama, i-impeach pero sa tamang paraan. At sa tamang panahon. Kasi may 1-year bar nga eh. Hindi yung meron ng isa, meron ng dalawa, meron ng tatlo, tapos ang ilulusot mo yung pang-apat. Bawal po yun sa saligang batas. Malinaw po yun. Ngayon, ako, para lang malinaw, hindi lang naman impeachment ang pwedeng gawin. Pwede, kung halimbawa sinasabi, gaya ng sinasabi ni elected Congressman of Manila, Joel, ang pangalan niya, Joel Chua ba o Joey Chua? Ang sabi niya, maraming ebidensya. Kung nagdudumilat po at talagang napakabigat ng ebidensya, wala pong batas na nagbabawal sa sino man, lalo na sa kanila, no, na magsampa ng kasong kriminal o sibil laban kay Sara Duterte. Wala naman siyang nakasaad sa saligang batas na immune ang Vice President from criminal and civil administrative cases or complaint, no? Or charges. So, hindi pwedeng sabihin na anong tawag nito, di kung meron kayo di dalhin niyo sa korte. Pagdating sa korte, para managot or sumagot si Mrs. Carpio, si Inday Sara. Opo, at doon po sa paunang naging privilege speech, which is siya yung nagmosyon talaga na i-dismiss, nakalaunan ay pumayag din siya na i-archive na lang. Itong si Senador Rodante Marcoleta, inisa-isa niya yung nakikita niyang mga kamaliang ginawa po ng Kamara. At nabanggit nga niya na hilaw. Kasi galing siya ron eh. Opo. Galing siya ron, alam niya kung ano yung sistema ron eh. And sinabay pa niya sa pag-quote doon sa resulta rin ng desisyon ng Korte Suprema. So mula pa lang doon, hindi ba pwedeng matimbang na agad ng mga miyembro ng Senado na may something na problema dito sa impeachment na ito, at kung ating susundin yung tamang proseso, mali na yung kanilang sa kanila tamang proseso pero mali yung kanilang tinanggap na mga information, hindi po ba automatic na mali din sa kabuuan? Kaya nga po tama, kung inyo magugunita, June 10.
tama at tama si Senator Ronald Bato de la Rosa, si Doktor, no, of Public Administration, Ronald de la Rosa, nung nag-motion siya to dismiss because nakita niya may problema. At tama rin ang naging amendment ni Senator Christopher Lawrence Go ng kanyang susugan ang panukala ni Senator De La Rosa noon, at ito ay i-remand, ibalik sa House of Representatives sapagkat palpakis, no, ang fourth impeachment, articles of impeachment. Kaya in effect, para baka nakakalimutan ng tao, all the while justified yung pagkontra ni Senator De La Rosa at ang amendments, ang paghingi ni Senator Go na ibalik ito na kinatigan naman ng impeachment court at that time, no? At that time. Kaya nga, diyan sila nagkakagulo kagabi. Sabi niya, para kipa na nanumpa kayo, sabi ni Senator Soto, di ba? Nanumpa kayo, naging impeachment court kayo. Because at that time, wala pang desisyon ng Supreme Court. Ngayon, nagkaroon ng desisyon ng Supreme Court. In other words, wala na yun, no? While it may form part in the records of the Senate, in effect, the Supreme Court is now saying because it is void ab initio, it is unconstitutional, it violates the due process, therefore, it has to be executory immediately. At as if the Senate, anong tawag nito, wala siyang jurisdiction. Oo. At least, nakapagpa-picture sila ng nakatoga, pwede nilang ibenta ngayon sa ukay-ukay o dyan sa, ano ba yung nasa Makati, kay Eloise, no? Pwede nilang ibenta roon yung kanila para magkapera naman, maibalik, may donate siguro sa mga bina.